400 fish pen sa Anda, Pangasinan ang nakatakdang baklasin para bigyang daan ang rehabilitasyon ng mariculture zone sa bayan. Makibalita tayo kay Clam Calicdan Dizon ng RTV Balitang Amyanan. Hinihintay na lang ng Provincial Environment and Natural Resources Office at Municipal Agriculture Office ang Notice of Demolition mula sa tanggapan ng alkalde para maipatupad ang Mariculture Zone Rehabilitation sa Anda, Pangasinan. Ayon sa Agriculture Office, kailangang tanggalin ang 473 fish pen sa dagat na sakop ng Anda para bigyang daan ang rehabilitasyon. Tutol dito ang mga residenteng sa pangingisda lang umaasa para maitawid ang pang-araw-araw na pamumuhay. Simple lang epekto yan, lalo sa maliliit na operator na dyan lang umaasa sa fish-pen. Kaya sana, pag-isipan mo na nila mabuti. Kabawasan talaga, dito lang kami kumukuha ng pang-araw-araw namin. Pero giit ng Agriculture Office, kailangan ng linisin ang bahagi ng dagat kung saan makapal na ang dumi sa ilalim o yung tinatawag na sediment accumulation. Kung hindi raw ito gagawin, magdudulot ito ng pagbaba ng dissolved oxygen sa tubig na masusundan ng fish kill. Kailangan na din natin talaga siyang ma-rehab. Para sa ganun po ay mapanumbalik po yung ganda ng tubig at saka yung environmental integrity po ng lugar. Magkaroon ng sustainable and legalistic plan para dun sa river system at saka yung parte ng sea natin na dun sila ngayon na nagkakaroon ng fish industry doon. Pero ang problema, nagkakaroon ng water pollution and other human interventions. June 2018 ang huling makaranas ang bayan ng fish kill kung kailan umabot sa mahigit 86 million pesos ang halaga ng danyos. Sa gagawing rehabilitasyon, tiniyak ng mga otoridad na mananatili ang operasyon ng 266 pang fish cages para hindi gaanong maapektuhan ang kabuhayan ng mga residente sa lugar. Tiniyak din ng mga otoridad na hindi babagsak ang produksyon ng bangus sa bayan. Clam Calicdan Dizon, Nagbabalita, Pilipinas.